ako naiisip ko. Kaya nga ayoko ipadana sa inyo eh. Ayoko maisip niyo na naging malupit ako sa inyo. Eh kaya nga hindi ka namin pinag-iisipan ng ganyan at sinabi ko sa mga kapatid ko, habang nandiyan ka, ibigay lahat ng pangangailangan mo. Yan ang bilin na bilin ko sila sa kanila. Nanganang ko Oh. kasi, siyempre pag nag-iisa ako, naiisip ko yung buhay na Hindi, talagang magwe-way back ka talaga. Talagang mapapaisip ka talaga sa dati. Mapapaisip ka talaga. Pero wag mo masyadong laliman yung iniisip kasi hindi naman nawala lahat. Nandyan sila. yung naiwan baka sa akin, matindi. Yun na iwang baka sa'yo. Yung naiwan baka sa akin, matindi. Kaya nga, yung dating lamat, yung dating sugat, dati na yon, naghilom na lahat. Ayan nga, kita mo, ikaw ang priority ng lahat. Kaya ikaw nga yung pinupuntahan dyan eh. Sinisilip ka, tinitignan ka. Talagang may time talagang busy talaga mga kapatid. Pero hindi naman sila nakakalimot na puntahan ka. Sadya lang talagang kailangan medyo malalayo ang mga bahay nila. Pero napupuntahan ka naman ah. Dahil sabi ko kaya yung kanina, buti pa nung araw, ay naalala ko lang ako, buti pa nung araw, punta ko sa tayo. Marami tayo. Oo. Kaya nga, nung araw kasi, nung magkakasama pa tayo, maliliit pa kami. Sadyang kailangan pa namin ng kakalinga sa amin. Kailangan pa namin ng mag-aalaga sa amin, magsusuporta sa amin. Ngayon kasi iba na. May mga kanya-kanyang buhay na, may kanya-kanyang pamilya na, may mga anak na rin. Eh hindi naman pwede lahat magsama-sama dyan para naman kalapati na yung nilagay mo sa maliit na kulungan yan. Hindi pwede. Tawagin ko na mga kapatid ko. Ganito kasi yan. Ang isang pugad kasi sa puno, once na ang mga inakay ay nagsilaki na, hindi na sila pwedeng manatili sa pugad kapag kumpleto na yung kanilang mga pakpak. Sadyang magsisiksika na sila doon. Kaya kailangan lahat matuto na rin lumipad. Matuto na rin humanap ng pamilya at gumawa ng sariling pugad. Hindi pwedeng lahat kami kasama mo. Sadyang medyo malayo, yung iba hindi mo makikita. Darating talaga yon. Kahit sa amin, sa buhay namin to, pag kami naging pamilyado na rin, mga anak namin, mawawala na rin sa piling namin. Magiging ganyan na rin kami, magiging solo na rin kami sa isang bahay namin, mapapaisip na rin kami. Kaya ikaw, gawin mo, medyo bisihin mo yung sarili mo sa gusto mong gawin. Huwag mong isipin yung mga anak mo na dati mo kasama, makakasama mo pa ngayon. Mas maganda na nga sumisilip-silip sila dyan kaysa maging, baka mamaya, lahat dyan, pag samasamahin mo lahat, ewan ko kung hindi ka mawindang dyan, sa dami niyan. Sinisilip ka naman. Hindi ka naman pinababayaan. Pinupuntahan ka. Sadya lang talagang ang lahat ay busy. Ang lahat ay meron ng kanya-kanyang ginagampanan ng tungkulin. Hindi ka pinabayaan. Huwag mong iisipin pinabayaan ka. Kasi kung pinabayaan ka, dapat ganito. Merong pang magulang na mas matindi yung pinagdadaanan kaysa sa iyo. Meron ako nakita dyan, isang magulang iniwanan na sa bahay, halos gumagapang na, ang dumi-dumi na, hindi na makaluto, malabo na mata. Mas swerte ka pa. Kasi wala tayo dun sa time na ganun. 'Di ba? Oh. Ibig sabihin, yung pinoproblema mo ngayon, isipin mo meron pang mas matindi yung pinagdadanasan ngayon. Buti ka mo, pasalamat sa Diyos at hindi ako naging ganun. Salamat sa Diyos at nandiyan pa rin yung mga anak ko. Salamat sa Diyos at kahit pa paano nakikita ko pa sila. Ano ko lang yung nangalo na kung anong hirap. Sa ngayon ka ako, medyo dumoblog ako dahil may mga anak ako na sumapo. Kung wala pa lang sumapo, kumawal ka ako na ko kasi isa na lang ako. Kaya nga nung mga time na si bakla ang bumubuhay sa atin,
inisip ko na yan. Ang sabi ko sa sarili ko, kahit hindi ako ganong mahalin ng aking mga kapatid, kahit hindi ako gaanong mahalin ng aking magulang o malayo man ang kalooban ko sa kanila, hindi ako nagtanim na sama ng loob. Bagkus, yung tulong na ginagawa ni bakla, alam kong kulang. Kaya naisip ko sa sarili ko, ano kaya kung ako'y gumapang ng sarili ko, kung ako'y tumayo sa sarili kong paa, baka sakali pag kumita ako makatulong din ako. Hindi ko inisip yun na bilang sama ng loob na hindi ako makatulong, wala akong silbi. Itinayo ko yung sarili ko para alam ko na kahit papaano makatulong din ako. Hindi ako yung maging pabigat kahit hindi ako yung priority o hindi ako yung tinuturing na kapatid ng lahat. Naano ko lang doon, parang nagkakaroon ako ng nagbabalik lang yung mga dating nung araw. Nagbabalik lang yun kasi nga iniisip ko nga kasi paano kaya ako ang buhay ko kung lahat sila ay walang malayo sa akin at ganyan nga nag-iisa na ako. Ano kaya ako ang magiging buhay ko kung siguro nasa lansangan na lang ako. Lagi mong iisipin, naisip mo yan. Pero lagi mo ring iisipin na ang Diyos merong ginagawa araw-araw. Kaya ka ginawang ganyan, hindi ka pinabayaan. Kung malayo man ang mga anak mo sa iyo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Totoo yan. Kasi lagi kayo magpapasalamat kasi sa Diyos kung ano nangyayari sa buhay natin araw-araw. Oo. Maganda. Naisip ko lang po kasi kahapon kasi ano ko yung priority ko nung mag-birthday ng tatay ko. Parang naisip ko yung kung hindi ako sinalo ng tatay ko, siguro nasaan na ako sana naging buhay ko dahil wala nga akong nanay. Pinakulilakan ng nanay ko kaya sabi ko nga, kung wala ang tatay ko, baka hindi ako nagkaganto. Baka matagal na ako wala. Oo. Hindi ako sinapo. May plano kasi ang Panginoon kaya ginawa kang ganyan. Ako sa ngayon nag-uusap tayo. Para tayo nag-uusap na hindi mag-anak saka mag-ina. Parang parang magkaibigan na humingi ka ng payo sa akin. Pero kasi sabi ko nga sa iyo, tumibay ako sa pananampalataya at tumibay ako dahil may Panginoon ako inaasahan. Tumibay ako. Kaya ako ganito. Oo, kaya ako ganito. Tumibay ako. Oo nga, sabi ko. Lahat kasi ng galaw ko, lahat ng kilos ko, lahat ng ginagawa ko, pinaubaya ako lahat. Kaya ikaw din diyan. Nag-iisa ka diyan. Kung wala akong sabi ko, kung wala akong sinandigan, ang inasahan ko lang ay itong mga ito. Hindi, kahit na nakasandal ka pa rin kay bakla, kahit nakasandal ka pa rin kay Yeyen, susuportahan pa rin kita kasi nga, yung time na yan, nakipag-iwalay na ako sa dati kong asawa. Siyempre may anak ako. Kahit si Rael ay nasa puder ko, kahit nasa puder ko yan ngayon, kahit andito yan sa Swal, tutulungan pa rin kita, susuportahan pa rin kita kahit nasa puder ka ni bakla kasi wala naman ako ibang binubuhay. Ganun yun. Kasi alam ko, may magulang ako. Hindi pa naman nawawala, isa pa lang nawala kung wala na akong magulang, syempre, yung anak ko priority ko. Dahil nandiyan ka, di dalawa kayo. Kaya nga pinagsama ko kayong dalawa para iisahan na lang Ewan ko bakit naisip ko yung lugar na yun. Hindi mo naisip yun. Sadya lang talagang ginawa yun para sa'yo. Maniwala ka kasi. Sabi ko, hindi ko mahinga kasi siya lang ako din Kahit pag sa biro, nagbiro ako sa kanila kasi nga ganun niya. Ay, naisip ko rin na, paano kaya ako nag-buhay ko kung ako'y walang mga anak na sinandigan? Paano na kaya ako kung buhay ko hindi man lang ng tatay mo? Kung ako na lang ay isa. Kanang malungkot dyan, at least nandiyan ka, safe ka. Alam mo pinakamaganda at pinagpapasalamat namin. Ligtas ka, andyan ka. Pag pinuntahan ka, nakikita ka dyan.
Oh. Yung nandiyan ka lang, safe ka lang eh. Nga, priority ko na iniisip ko, sabi ko nga, buo pa ang mga ano. Sabi ko nga kay Lini, talo ka din. Kasi ako, buo ang mga anak ko. May nagmahal sa akin. Hindi ko ako, inano ka ng mga anak ko, pinagmadamutang ka. Ako, hindi naman dinadamutan ng mga anak ko dahil nakakaluwag naman kami kahit paano. Yung hirap namin noon, ngayon ako, hindi na kami gaano kahirapan. Sabi ko gano'n. Medyo nakakabili na kami ng gusto namin. Sabi ko gano'n. Hindi mo katulad na nangihingi ka. Hindi habang buhay nangihingi Alam ka mo, sa akin. dinanas din namin yan. Si Ayi, ako, si Ineng, saka maliit pa si Yeyen. Dinanas namin yan, manghingi. Noong time na kayo ay nasa Bulacan, nagkatrabaho kayo, ulan at kulog. Nanghihingi kami ng makakain namin kasi wala pa nga kayong padala ng mga time na yan. Dinanas namin yan. Kaya nga nung mga time na yan, napapaisip din ako. Sabi ko, sana balang araw magkaroon din ako ng trabaho para makatulong din ako sa mga kapatid ko. Oh. Hindi ko naman sila para pagdamutan ngayon. Hirap pa kasi kung isa lang nga kasi naghahanap buhay. Tsaka wala din ng mga Kaya nga sinikap ko. Kaya nga sinikap ko na kahit pa paano, yung mga kapatid kong yan, kaysa nakadikit sa atin, bigyan sila ng kalayaan. Kasi hindi kakayanin ng isa na naghahanap buhay na buhayin lahat. Kaya nga silang lahat ay nawala dyan sa bahay mong yan. Kasi kailangan din naman nilang mabuhay. Diba? Kailangan din nilang bumuo ng pamilya. Ewan ko, ako lang mag-isa rito kahapon. Ako lang mag-isa nagmumuni-muni. Huwag ka masyadong mag-iisip at ubusin mo ang buong oras mo sa mga bising ginagawa. Naisip ko lang kahapon nyo kasi nga inaano ko nga kasi yung mga panahon na Ito nga ang kaya kong ipangako sa iyo ngayon, ha, para hindi ka gano'ng mag-isip. Ha, makinig ka. Hanggang sa huling hininga ng iyong buhay, kung luluobin ng Panginoon, lahat ng mga kapatid kong yan nandyan sa tabi mo. Hanggang sa huli. Wala may isa man sa kapatid ko ang tatalikod para hindi ka puntahan dyan. Yan ang pinapangako ko sa iyo. Lahat yan. Pag merong isa, kahit isa na tumalikod sa'yo, makikita nila ako dyan, pangako yun. At hindi nila magugustuhan yung mangyayari. Ang mga anak. Oo. Ako, may isa akong salita dyan sa mga kapatid kong yan, kaya hanggang ngayon nandyan sila. Kita mo si Jonjon na napakatigas, nagbalik loob. Hindi, yan pinagnanak eh. Yung hinaharap kong kinabukasan. Andyan sila, huwag ka na masyado mag-iisip. Nahinga ko na sa iyo kasi nga, parang nag-ano ko yung... Oo. Kaya nga yung nararamdaman mo, nauunawaan ko yan kasi pinagdaanan ko yan nung panahong ako'y umalis sa inyo. Pinagdaanan ko yan. Nung ako'y umalis sa inyo, parang pinabayaan din ako ng mundo kasi halos natutulog ako sa kalsada. Nanghihingi rin ako ng makakain ko at naghahanap ako ng trabaho. Hindi rin alam ng mga kapatid ko yun. Yung mga nangyari sa akin ng mga time na umalis ako dyan. Kaya nga ako, pag nakakausap ako, makikipagkwentuhan ako bilang kapatid, bilang anak, bilang kaibigan. Kasi mas mahaba yung experience ko kaysa sa mga yan. Ako nga, inaano ko nga dito. Sabi ko, ang din ng ang haba pa rin ng kako ng mundo ko. Kasi kung tutusin ka ako yung mundo ko nung araw, dapat matagal nang wala na. Kasi nga, wala naman din akong magulang na nagsasabi na gano'n nga. Tatapos pasaway, nagmatikatawin mo, kaya kaginan yan. Gano'n ang nangyari. Kaya, wala akong tiwala sa sa buhay ko na nag-iisa na nga. Kaya nga ngayon, yung buhay mo, hindi ka nag-iisa.
yung buhay mo, nandyan silang lahat dahil sa'yo. Ha? Kasi, Lolo ko kulang nga. hindi. Dinasa nga lang sa tawa yung Kaya inis nga. ko mag-iisip. Ang mga yan, makipagkwentuhan ka, makipag-asaran ka, tanggap nila yan, walang problema yan. Ikaw ang priority namin, kaya diyan ka lang. Sabi ko nga, diyan ka lang. Salamat. Andiyan ka lang. Kaming bahala sa'yo, diyan ka lang. Lahat nga ng pangangailangan mo, binibigay naman lahat, kaya diyan ka Oo. lang. Ayaw namin na... Ayaw namin na danasin mo yung tulad ng dinadanas dati na kulang tayo at salat tayo. Kaya nga, yung lahat ng kakulangan noon, pinupuno ngayon. Nakikita ko naman. Kaya Oo. nga, Saka hindi yan maaga ako nagpapasalamat sa inyo. hindi yan, wag mong iisipin na utang na loob yan o sa pilitang bigay yan. Yan ay para sa'yo. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano pa. Lahat ng kakulangan noon, lahat ng paghihirap noon, pinupuno ngayon yan ng mga kapatid ko. Ako, sabi ko nga, hindi mo ako madalas makita dyan kasi ang trabaho nandito. Pero yung kakulangan, binibigay naman sa'yo. Kasi yung mga kailangan mo, kailangan punuan. At yung mga kapatid ko ang bahala sa'yo dyan. Dahil sabi nga sa hapon, salamat na lang ako. Tapos mahaba pa. Haba pa yan. Kalma ka lang dyan. Kaming bahala sa'yo, dyan ka lang. Andyan oh. Ganun pala yun, pagka yung ganun yung isa-isa ka dito, maghapon. May na pumapasok sa utak mo iba. Ayaw mo naman kasi maglalakad-lakad sa labas. Nawawala lang ako dahil nga, kaya ganun, buhay, Ako willing naman ako makinig at willing ako magbigay ng suggest. Mas maganda nga yan, napapakinggan ko yung mga ganyang isipin o problema. Kasi mas nararamdaman ko yan. Nangyari na rin sa akin yan Wala siyempre makakausap ng makilog. Walang makakausap ng maayos. Hindi mo na Ngayon ko lang kasi hindi. Okay yan. Ay at least nalalaman ko kung ano yung mga nangyayari dyan at kung ano ba meron dyan. Kaya nga tinatanong kita minsan, ano ba ang problema? Ano ba nangyayari dyan? Siyempre hindi mo rin masabi sa iba yung dahil wala nga akong kausap ng sarili ko. Yun lang iniisip ko paano gagawin. Ano gusto mo? Dadamihan ko tao dyan. Doon ko lang naman, naisip ko lang naman yun. Bakit kaya nga. yung ng buhay ay gano'n. Ganun talaga. Pero meron mong mas mahirap yung pinagdadaanan sa'yo ngayon. Yun ang lagi mong iisipin. Maswerte pala ako kasi ganito lang yung aking nangyari sa buhay ko. At least sinusuportahan ako ng mga anak ko. Paano pa kaya yung mas may edad sa akin na pinabayaan na talaga ng mga anak? Yung talagang nakikita mo sa Facebook na nasa barong-barong na sira-sira, natutulog na lang sa mga lupa-lupa na hindi na pinupuntahan ng mga anak, yun ang gigitataan ng mga matatanda. Yun ang mas naghihirap ngayon. Yun ang mas nakakaawa. Yung sa katulad ng estado mo ngayon, maswerte pa yan. Kasi hindi mo dinanas yung ganun. Napakahirap nun. Kaya lagi ka na lang magpapasalamat sa Diyos kasi nga, ganyan yung dinanas mo ngayon. Andyan, 5 magkakapatid, nakatutok sa'yo 24/7, maniwala ka sa akin. Once na hindi kumibo ang isa dyan, makikita nila ako. Kaya nandyan silang lahat, 24/7 yan, nakatutok dyan. Yan, sabi ko nga, may mga anak akong gagaway pa sa akin, di ba yan? 6, pagkit si Aaron. Kita mo, nandyan pa si Aaron. Lahat ng pamangkin nandyan. Basta kailangan, pupunta yan dyan lahat. Sadya lang talagang pagka hindi pa talaga, ibig sabihin, hindi ka anong emergency, may binagkakabalahan lahat. Lang ako kasi nahinga ko lang sa'yo. Pero Oo. sabi ko,
anong sitwasyon Marami na- din. Halos hindi lang naman ikaw ang nagkukwento sa akin ng ganyan. Mga kasamaan ko sa trabaho, mga nag-o-open din ng ganyan. Mga mabibigat na pinagdaanan nila. Kinimkim ko nga yun eh. Huwag mong Pagka kikimin. kinimkim yan, talaga. Ako, sabi ko nga sa'yo, tayong dalawa, nagkukwentuhan tayo o nagkasabihan tayo ng mga problema natin. Ituring mo ako parang kaibigan. Parang nalalabasan mo ng problema. Oh, di ba nung araw kahit anong problema ninyo hindi ko alam? Oo, Baga eh, yung- mahilig kasi kayo magkimkim ng sama ng loob eh. Ako kasi, sabi ko nga sa'yo, ako, ang buhay ko, masikreto yan. Kahit nagkakasakit na ako, hindi ko sinasabi sa inyo yan. Masikreto Yung kasi mga ako. ganung bagay na ano. Kung ano man yung nangyayari sa akin, hindi ko inilalabas yan. Kasi sa akin lang yan. O, kaya nga Mga naging ganung ganito. bagay na- Ito, nagkakaroon ng mga problema yung mga hindi ko naman, hindi naman nagsasabi din sa akin, hindi naman yan nag-aali. Sabi ko ganun. Hindi kasi nga, Hindi nga kami. kung iisipin mo rin naman kasi, mas maigi na hindi sinasabi. Bakit ka mo? Ginagawa namin ng paraan eh. Ibig sabihin yun, Oo. kaya namin lutasin. Pag tagal ng panahon, yung mga ganyang problema, basic na lang yan. Kasi once na sinabi namin sa'yo, ibig sabihin hindi na namin kaya yan. Oh, eh kaya pa namin eh. Ibig sabihin, kaya namin yan. Basic lang yan eh. Madali lang. Ewan ko, naisip ko lang. Kasi siguro, nagkakaroon lang ako ng ano tayo. Oo. Siyempre, tumatanda na ako Kasama na rin kasi yan sa edad na talaga ng pagtanda, yung iniisip mo na parang paano nangyari, parang pinabayaan na ako, parang hindi na sila pumupunta, ganyan. Marami nang isipin na ganyan talaga habang tumatanda. Kaya kahit ako dito, edad ko 40, oh, napapaisip na rin ako dito, paano kaya maging bubuhay ko pag nagmedad ako ng 50, 60, yung si Mailing kaya, baka mamaya itapon ako sa malayo, kailangan meron akong hanap buhay kahit paano, iwanan man ako, may hanap buhay ako. Iniisip ko rin yan, habang maaga, nagiging advance ako sa utak ko, sa ginagawa ko, kahit paano, eh hinuhusayang ko sa trabaho para medad man ako ng 16, di ako palayasin ni Josepa. O nagninegosyo ko para kahit paano, medad man ako ng 50 o 60, maka-open ako ng negosyo. Paano na kaya ako mga anak ko kung umidad naman? Wag mo kaming kaya nga, sa amin kasi magkakapatid, isipin mo na lang, sa lahat ng mga nabuhay sa mundo, lahat yan magsusurvive, lahat yan. Kasi, bakit ang ibon sa langit, hindi nagtatanim, hindi naghahanap buhay, pero kumakain? Kasi nga, merong nagpapakain. Ganyan din yan. Kaya nilikha yung tao sa lupa, para hindi magutom yan. Hindi yan magugutom, maniwala ka. Magsusurvive lahat yan. Kaya mga kapatid kong yan, huwag mo intindihin yan. Mabubuhay yan. Naisip ko lang. Ayun, Oo. naisip ako lang. Lagi ka lang magpapasalamat umaga, tanghali, hapon, gabi. Lagi ka lang magpapasalamat Oo. sa Diyos. Kasi Ganun na nga. maswerte ka pa. Ganun. Oo. Yun na nga lang din ang ginagawa ko sa araw-araw kasi nga, wala naman ako ali, kundi yun din na makahawakan. Doon ka rin mahawak. Doon ka rin na ano. Kasi May pera ka. Bumili ka ng gusto mong kainin. Meron ka Yun na yun na ako. Kaya nga, gawin mo kasing makabuluhan yung bawat araw mo. Gawin mo busy. Ganun na nga lang. O, medyo pagkaabalahan mo yung mga ibang bagay na pwede mong pagkaabalahan. Ngayon lang ako ng ganun kasi nga yung ilang araw na wala akong wifi, walang ano. Siyempre wala kang makitang ano. Papasok talaga sa isip mo yun. Ikaw ba to ikulong sa isang box na walang walang Pala kung wala palang gano'n sa buhay. Dumating yun sa buhay natin na gano'n wala Oo. na lahat, walang ano. bakit? Ano ba yung ginagawa nyo ng mga panahong hindi pa uso ang internet? Ako noon. Ito nga kasi sinasabi ko sa'yo. Lumaki ka kasi dyan sa Manila. Ayaw mong bumalik sa probinsya. Yung dating buhay ninyo kasi, nagtatanim para maging busy, nagwawalis sa bakod. Ayaw mo kasing bumalik ng probinsya, alam mo napakaganda nun. Sa pang araw-araw, pag wala kang wifi,
Magtatanim ka uli. Babalik ka sa pagtatanim. Magaling ka magtanim eh. Magwalis ng bakod. Oh, exercise yan araw-araw. Ayaw mo kasing bumalik sa probinsya. Ayaw ko na. Ayaw mo na siya. Nasanay kasi kayo dyan sa lungsod. Ako, mas gusto ko sa probinsya. Oo. Ay, nako. Kaya nga eh. Hindi, naisip ko lang. Masarap na pakiramdam. O, kaya nga. Gawin mong busy yung bawat araw mo. Pag wala kang ginagawa, di maiglip ka kung inaantok ka. Ganun. Oo, ganun. Oh, meron diyang kape, yung 3-in-1. O, pag iwahiwalayin mo yun, pag wala kang magawa. Wala yun. Yung 3-in-1, pag iwahiwalay mo yung kape, yung asukal, saka yung creamer. O. Yung bigas. Oh. May bigas ka dyan, pag iwahiwalay mo yung buo yung butil, yung kalahati yung butil. O, tapos may marami diyang marami diyang ipis. Paghuhulihin mo lahat, tapos sukatan mo ng metro. Oh, eto pa medyo extreme. Gusto mo pa ng extreme? Yung daga dyan, pilit mong habulin. Pag nahuli mo, siya naman ang taya. Ano ako? Ewan ko bakit naisip ko yun. Nananahimik ako, bigla ako nag-isip. Bibilang kita ng isang sachet na 3-in-1 na pag iwahiwalay mo yung creamer, yung kape, saka yung asukal, ha? Tapos, bibilang kita ng metro. Lahat na mahuhuli mong ipis dyan, sukatin mo, ilista mo. Ganon. Oo. Nananahimik yung ipis, inaano mo. Kaya nga, susukatan mo isa-isa yun. Lahat ng, tas isusulat mo kung ano yung size nila, kung ilan yung paa, ganyan. Para maging busy ka. O, tapos, meron pang isa dyan. Yung isang daga dyan na hindi natin mahuli-huli, makipaghabulan ka ngayon. Pag nahuli mo siya, siya naman ang taya. O, di ba? Ganon. Ano lang ako, masarap sa buhay. Masarap yung buhay na may mga anak akong ganyan. Oo, hindi mawawala yung mga yan. Nandyan lang yung mga loko-loko na yan. Bago lang ako kasi sa yung hinanakit ko nung araw na kumbaga sana naiipon siya, kaya kailangan Ay, ang hinanakit noon, wag mo nang isipin ngayon, ha? 2026 na. Wala na lahat yon. Hindi. Mula sa nung maging tao kung hanggang sa ngayon nakatanim pa rin sa akin yan. Kaya nga. Hindi ako ang taong nagwala ng mga alalahanin at saka alaala sa buhay. Hindi na mabawala. Ay, Andun pa rin. ganun talaga. Pero isipin mo rin naman kasi na kailangan mo na rin mag-move on para guminhawa na rin yung iyong pamumuhay. Na maganda na nagagampanan ko naman maganda naman ang sitwasyon, kaya lang syempre yung buhay na dapat na hindi ako nagkamit, ako nakakuha yun. Oo. Kaya yung bakas na lumipas nandito pa rin sa akin, hindi na malilimutan yun. Ano ba gusto mo ng kasama? Ibabalik ko si Mario. Madali naman yun. Isasako ko lang yun para katabi mo dyan araw-araw. Ano, gusto mo? O gusto mo naman yung kanyang bungo ay didikit ko dyan sa altar. Ano, gusto mo? Para makita mo si Mario, ano? Para may kasama ka. Ang lalaki niyo na kasi, malalaki na kasi kayo, kaya ano lang. Ganun talaga. Kaya mo nga kami pinalaki para matuto sa buhay, magtrabaho, kumita, kahit papano, mabigyan ka, masustentuhan ng magulang, nagpalaki sa anak. O, ganun talaga. Life cycle yan. Nga si Raelo, pinag-aaral ko para lumaki, makagraduate, makapagtrabaho, suportahan ako. Ganun talaga. Ganun talaga ang life cycle ng buhay. Ano lang ako kasi nga, siyempre, naiisip ko rin kayo lahat. Mabuti na
Nagsilaki kayo ng ganyan, may sarili-sarili na kayong ano. Wala pa akong kanyang buhay, wala pa. Si Yeyen pa lang, si Ining. Si Bakla, yan. Saka si John John. Ako wala pa. Bumubuho pa lang ako. Sana ano, dumating yung panahon na ano talaga. Wala pa, matagal pa yung panahon ko. Makapag-asawa kayo ng maayos lang Matagal pa yun. Wala pa sa ano sa kwentuhan namin dalawa. Eh di maghanap pa ng iba. Ay hindi pwede. Nakapangako na ako dun eh. Alam ka na ako. Oo, ayoko na maghanap ng iba, nakapangako na ako dun. Anak ka na ako. Wala na akong balak maghanap ng iba. Ikaw na talaga. Oo naman, siyempre. Ikaw na talaga. Oo. Wala na akong balak maghanap. Nakapangako na ako sa isang yun eh. Inaantay ko na lang mag-retiro yun kung kailan hindi ko pa alam. Di mainam. Magtagal pa yun, bata pa nga si Maymay eh. Okay lang yun, walang problema doon. Bata pa si May. Walang problema Mas doon. bata yata si May sa iyo na. Matanda ng 2 taon sa akin yun. Ano ka tatawin? 42 na yun. Sana nga. Sana nga magkakatuluyan na kayo at na maggumanda naman ang buhay mo.